So why not? Taong 1979 nang unang masungkit ang Pilipinas ang corona ng Miss International sa katauhan ni Melanie Laurel Marquez o mas kilala sa kanyang showbiz name na Melanie Marquez. At dahil kilala sa mundo ng pelikula ang kanyang ama na si Artemio Marquez bilang isang mahusay na direktor, naging madali para kay Melanie ang pag-aartista. Naging puhunan na rin ni Melanie ang kanyang mahabang legs para maging isang tanyag na modelo sa iba't ibang bansa. Bukod sa pagiging kapatid Joey Marquez, kilala rin ang self-confessed Madam Malaprop sa kanyang mga quotable quotes. Kaya naman laking gulat ng lahat nang masangkot sa isang car accident si Melanie noong Disyembre ng nakaraang taon sa Arizona, USA. Kasama noon ni Melanie ang kanyang anak na si Adam na nagtamo ng galos, samantalang siya ay nabalian ng buto sa likod. Dahil sa snowy weather, nahulog sa isang kanal ang minamanehong sasakyan ng aktres na may lalim na 12 feet. Nakuha pa raw ni Melanie na gumapang palabas ng sasakyan at tumawag gamit ang kanyang cellphone para humingi ng tulong. 2 buwan matapos ang kinasangkutang malagim na aksidente, nagbabalik bansa ang US-based actress. Nagpapasalamat si Melanie sa lahat na nagdasal sa kanya para sa maagang pagaling dulot ng naturang aksidente. At live sa unang hirit, walang iba kundi ang nagbuhos ng kagandahan ngayong umaga, di ba? Siyempre, at pagbigyan Miss natin International, Melanie Marquez. Yes! Umaga po sa inyo. Second life. Kamusta na? May nararamdaman ka pa bang Oo naman po, recovery ako sa sa spine ko. Kasi yung gitna ng spine ko na-compress fractured severely. At saka po yung aking sternum po dito po sa dibdib ay nabali. Kaya nga lumit yung lungs ko, meron akong exercise na para sa breathing ko, para lumaki ulit ang lungs ko. Nag-compress So, under ano ka pa rin? Therapy, no? Or rehab. stress, rehab, ganyan. Wow. Kwento mo nga yung mga para magbigay din ng inspirasyon. Opo. Nung naranasan mo yung aksidente na yan. Ang aksidente kasi, hindi talaga, yung na black ice po, kasi nung pauwi na kami, hindi namin alam na may storm. Ang storm po kasi sa Utah, meron ng malakas na hangin, tapos malamig, nagde-develop ng black ice. Nung pauwi na po kami sa St. George, pababa ng bundok, na bangin man nasa kabilaan. Talagang naramdaman ko, nag-slide ng truck namin. Kailangan namin iwasan. Biglang humampas ang malaking hangin dun sa truck namin. Talagang nag-slide po kami, umikot kami, nag-slide kami pa atras. Dumulas na yung sa yelo, no? Opo. Parang nag-slide lang po kami ng paatras. Tapos inano ko lang, ayoko kasi mag-brake, baka kami mag-somersault. So, inano ko lang, ako yung nagdadrive po. Tapos yun, gusto ko lang makita kung saan kami hahampas. Nakita ko yung konkreto talaga. Sabi ko, sana umampas yun sa gilid ng aking truck nang may control ang pagbaksak namin. Nangyari ho, nung bumaksak kami, makita mo yung hampas ng truck ko, doon sa gilid ng konkreto, yung nga lang yung impact, ang talagang yung lakas. Ang lakas ho. Kasi mataas yun gaano mataas yun? 13 feet ho, na bago sa bundok. Tapos yung impact na punta, talagang na-forward ako hanggang sa sternum. Mga manubela sa'yo. Manubela po. Kumampas. Tapos bigla ako, doon lang ako napapikit. Kitang-kita ko lahat na nangyari. Pagkapikit ko, pero parang may sumampal sa akin. Yung pala yung airbag ko, tinulak naman niya ako paatras. Ayun, yung nga lang talagang nagpapasalamat ako dahil... Buti may airbag, no? Buti na lang. Tapos, yun, hindi ko mabuksan yung pinto ko. Pero every time I said, God, please help me. Ano, daylight o gabi? Hapon po yun. Hapon. 4:30 po ng hapon. So at least meron pang liwanag. Meron pang konting liwanag. Ang bilis magdilim sa winter, sa Utah po. So, nung pagbukas kong gano'n, hindi talaga na ako makahinga. Linabas ko lang yung kasama ko. Yung kasama ko nga, yung best friend ko, si Arlene, siya pa nga yung nagbukas para sa anak ko kasi may diferensya yung isang door ng anak ko. Sabi ko, higa muna ako kasi hindi ako makahinga. Akala ko yun na yung katapusan ko. Pag higa akong gano'n, nakita ko yung nanay niya, humiga. Sabi ko, hindi pwede may mamatay dito kasi parang I felt na responsibilidad ko sila. Naglakad ako pero nalaman ko bali na ako kasi yung likod ko, naramdaman ko gano'n na ako. Yung katawan ko nakaganon na. Pero kailangan sabi ko, hindi ako makaakyat dahil konkreto talagang 13 feet. Imposible ako makaakyat. Sabi ko, titingnan ko na lang, maglalakad ako. Half mile, nung nakita ko hanggang dito yung konkreto, yung mga batong malalaki na meron chicken wires pero hindi yung mga wires yun. Sabi ko, doon ako gagapang. Pero yung time na yun talaga nagdadasal ako. Sabi ko, God, sabi ko ganyan. Please, sabi ko, allow me to save my companion. Then you can get my life. Right after I was praying for that climbing, na doon ko naramdaman yung unseen force na humila sa akin. Meron Meron talagang humila sa akin. Tapos,
hinawakan ako rito para itayo ako. Tinayo ako, tapos ang tayo ko, napatayo ako sa paa ko, tapos nakayakap lang sa akin, nakadiretso na yung katawan ko. Pero yung paglakad ko sa mountain, talagang random na random ko, but I was comforted. I know it's the angel that God has sent it me. Sinabi ko lang talagang, pabayaan niyo ako i-save yung companion ko, kunin yung buhay ko after that. And then that's the time na nakapaakyat ako, tumatawag ako sa 911 kasi wala kami signal sa baba, kaya ako napaakyat. Kaya kailangan umakyat ka. Kailangan ko umakyat. And we were able to be rescued kasi yun, 2 bars na lang ako. Sabi ng Holy Spirit sa akin, tawagan mo muna yung anak mo. Sabi yan, kasi yung 911, where are you? Ganyan, I can't give them a wrong information. So sabi ko sa anak ko, anak, please help me. We are really in a terrible accident. Sabi ko ganyan, trace me kasi naka-iPhone tayo. Tapos sabi niya, tinawagin yung asawa ko. Ang asawa ko naka-trace sa akin. Sabi ko, please, sabihin mo sa 911, yung satellite, sabi ko, nandito may signal ako. Sa bundok ako, sabi ko, hindi ko alam nasaan ako. Tapos yung nga, after 2.5 hours, doon lang Tsaka nila. palang Dumating yung rescue. Doon dumating yung rescue, yung health, yung ambulance, yung fire truck, para lang ma-rescue kami sa bangin. Eh, yung mga kasama mo, kamusta naman? May injury ba? O... Tatlo kami fracture except my son. Ang anak ko, may bruises. Yung alam, may trauma siya ngayon. Kaya kailangan niya mag-therapy. Pero yung tatlo, si Arlene has a broken ribs 3, tapos sternum. Si nanay, yung nga may fractured spine at saka sternum. Anong nasa isip mo nung nalaman mo na yung nangyaring pinsala sa'yo, no? Tapos bigla, paano ka nakaakyat ng, di ba? Ako hindi ko talaga... Ma-explain, no? Sabi nga ng anak ko, Mami, adrenaline mo yan the scientific whatever. Sabi ko, no, anak, I was there. I know God exists. I know God listened to my prayers. And I know my faith never waver. Sabi ko, hindi nagwa-wave yan. Sabi ko, alam ko ang Diyos ay buhay. Alam ko, mahal ako. Alam kong pakikinggan ang dasal ko dahil hindi pa ang sariling dasal. Sabi ko, para sa kalahatan, sabi kong gano'n. And He sent an angel. Marami bang nabago sa buhay mo, Melanie? Ang pananaw ko sa buhay, lalong tumatag. Ang pananampalataya ko sa Diyos ay lalong tumibay talaga. Kasi naniniwala ko, hindi natin nakikita ang Panginoon, pero naririnig tayo at alam ko. At naramdaman buhay siya. mo. At naramdaman ko, pinadala niyo po sa akin. Niyakap ka. Ang testimonial ko ay tumitibay, mas matibay po ngayon. So, siyempre nakaka-inspire yan. Especially doon sa mga kababayan natin na minsan nawawalan ng pag-asa, tiwala, ganyan. Ako, lalo nung bata ako, hindi ako reliyosang tao, pero paladasal ako. At hindi po ako hindi ko nagdalawang isip sa pananampalataya ko. Ang Diyos po'y buhay. Lahat po kayo, nanggaling din ako sa hirap. Naging naging achiever po ako. Kayo din po, huwag ko kayo mawalan ng pag-asa. Basta ang pananampalataya po niya nandiyan. Yan. Dasal namin yung mas mabilis mo pang paggaling. Maraming salamat sa Melanie. At least na-share mo sa amin yung mga pinagdaanan mo. Nakaka-inspire. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po na nagdasal sa akin. Maraming salamat po sa mga Facebook, sa Twitter, lahat po sa inyo. Sa inyo rin po, mga media people po, lahat po, mga station. Thank you so much for your prayers. I really do appreciate it po. Lahat po kami nagre-recover ngayon. Ni Nanay Teresita, si Arlene Spencer, ako po, ang anak ko po, nagpapasalamat po kami sa inyo. Thank you, Miss Melanie. God is good. Samantala, God is good. tutuloy natin ang ating UH Happy Hour. Ito na ang mga showbiz series naman ni Lynn at Kuya Lar.